Magandang araw mga classmates. Narito tayong muli sa ating klase upang mag-aral kung paano ba tayo aasenso. Alam kong ang bawat isa sa atin ay nangangarap na umunlad o umangat sa buhay. Kaya ngayon mga classmates, pag-aaralan natin ang mga bagay na dapat natin gawin para tayo ay maging successful. 3 bagay ang tatalakayin natin ngayon mga classmates at ang payo ko sa inyo, maganda na isulat nyo sa notebook ang pag-aaralan natin para mayroon kayong notes na maaari nyong balikan kapag gusto nyo magbasa. O kaya naman ay gusto nyong alalahanin ang mga pinag-aralan natin dito. Okay, sige mga classmates, simulan na natin ang ating klase. Kung gusto natin mabago ang ating buhay, unang dapat natin gawin mga classmates ay find out how things work. Ano ba ang ibig sabihin nito? Madali lang naman mga classmates, papansinin lang naman natin ang mga bagay-bagay sa paligid natin at aalamin natin kung paano ba ang ginagawa ng ibang tao kung bakit sila umaasenso sa buhay. Pero sa pagpansin natin dito mga classmates, may 3 bagay pa ulit tayong dapat gawin. Una ay read. Oo mga classmates, magbasa tayo o basahin natin ang ginagawa ng iba at gawin din natin. Kung hindi natin kayang kausapin ang isang tao, basahin na lang natin ang kanyang galaw. O kaya naman mga classmates, kung halimbawa na gusto natin maging successful sa buhay kagaya ng mga nakikita natin sa top 10 successful entrepreneur, kung may libro sila ay maganda na mabasa natin ito para nang sa ganon ay makakuha tayo ng idea kung paano nila nagawa kung nasaan man sila ngayon. Ang ikalawa dito sa find out how things work ay listen. Oo mga classmates, kailangan na marunong din tayo makinig. Hindi yung kapag nakikipag-usap tayo sa iba ay feeling natin na alam na natin lahat at ipinipilit natin kung ano ang nalalaman natin. Yung tipong ayaw na natin pagsalitain ang kausap natin. Mali ang ganun mga classmates dahil kung hindi tayo makikinig, hindi natin mapupulot ang idea o ang lesson sa mga pinagdaanan niya. Tama ka naman na paano kung sa tingin natin ay masangat tayo sa kausap natin. Actually, para sa akin ay subjective kung paano natin sasabihin na masangat ba tayo sa iba o hindi. Ang ibig kong sabihin, depende sa tao kung paano niya titingnan ng isang sitwasyon o isang bagay kung maganda ba ito o hindi. Basta ang importante mga classmates, i-practice natin na makinig sa iba upang matuto tayo sa mga experience nila. Ang ikatlo naman dito sa find out how things work ay observe. Hindi na mahalaga classmate kung observant ka o hindi. Ang importante ay tinitingnan mo kung nag-i-improve ba ang sarili mo sa mga ginagawa mo o hindi. Baka naman kasi mamaya, akala natin ay umaasenso na tayo dahil sobrang busy tayo. Hindi basta busy classmate ay umaasenso. Sabi nga ni Denzel Washington, don't confuse movement with progress. Maganda mga classmates na ina-analyze din natin ang ginagawa natin kung papalapit pa talaga tayo sa ating goals o hindi. Ang ikalawa naman mga classmates na dapat mong gawin para magtagumpay sa buhay ay go to work. Huwag tayong tamad. Kailangan na may goals tayo palagi o ugaliin natin na bago magsimula ang isang linggo o isang buwan, alam na natin ang tatrabahuhin natin. Dapat may goals tayo palagi, long-term goal man yan o short-term goal. Hindi pwedeng nagbabase na lang tayo sa kung ano ang mangyayari sa atin. Hindi maganda ang ganun mga classmates dahil sumusunod lang tayo sa agos ng buhay kapag ganun ang attitude natin. Mahirap ang ganun dahil parang wala tayong direksyon at siguradong darating ang pagtanda mo na mahirap ka pa din. Sa pagsaset ng goals, kailangan na sigurado tayong tatrabahuhin natin ito. Hindi pwedeng isinulat lang natin at pagkatapos ay itatago na natin. Maganda na may notebook ka o planner ka para every morning, tinitingnan mo ito kung ano ba ang kailangan mong i-accomplish ngayong araw na to. Pwede ka naman din maglagay ng break time or family time sa goals mo. Basta ang importante ay majority dito ay papunta sa pangarap mo. Huwag natin hahayaan na lumipas ang buong araw na nanonood lang tayo sa social media na puro entertainment lang. Mas maganda na may value ang pinapanood natin kung tayo ay nagre-relax o nasa break time para may matutunan pa din tayo. Ang ikatlo o huli mga classmates ay don't try to beat the system. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ganito yan mga classmates. Kung ikaw ay nagnenegosyo at may rules sa lugar na pinagnenegosyohan mo at sa tingin mo ay hindi pabor sa iyo ang rules o ang batas, huwag mo na ito kontrahin. Ang maganda mong gawin classmate ay umisip ka ng paraan kung paano mapapabor sa iyo ang sitwasyon. Hindi yung dahil hindi pabor sa iyo ang lugar ay gagawa ka na agad ng mga bagay na hindi naaayon sa batas na kanilang ipinatutupad. Hindi pwedeng puro tayo nilang masusunod sa mga bagay na gusto natin. Dito sa ikatlong principle natin mga classmates, ang payo ko ay sundin mo ang 2 bagay na to. Una, do what is right. Kagaya ng sinabi ko kanina, gawin mo ang tama at naaayon sa batas nila. Kapag kasi ginagawa natin ang tama,
Parang inalis na din natin ang problema sa ating negosyo. Ang tanging iisipin na lang natin bilang isang entrepreneur ay kung paano papalakasin ang benta natin o kung paano natin i-increase ang sales natin para mag-sustain ang kumpanya natin. Huwag tayong makikinig sa payo ng iba na mali kahit na ito ang ginagawa nila at nagiging epektibo sa kanila. Tandaan natin na ang mali ay mali pa din. Ang ikalawang payo ko dito ay don't compromise with right, even if it takes too long. Baka kasi mamaya classmate, dahil sa sobrang tagal mo bago maging successful o dahil sobrang tagal na, pakiramdam mo ay hindi ka uunlad sa paggawa ng tama, kaya gagawa ka na lang ng mali. Huwag ganun mga classmates dahil sigurado ako na basta tama ay magtatagumpay tayo. Baka kasi sa goal setting tayo may problema at hindi sa pagsunod sa tama. Tandaan natin na there's a time for everything and a season for every activity under the heaven. At kapag ang oras ay para sa'yo talaga, walang ibang patutunguhan yan kundi maging successful ka. Ayos? Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Madali lang naman itong gawin mga classmates at alam nyo, ang susi dito ay consistency sa tama at magagandang bagay na ginagawa natin. Well anyway, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel mga classmates, kung maaari ay pakisubscribe naman at pakihit nyo na din ang notification bell para palagi kang present dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na interesado sa ganitong video ay pakishare naman sa kanila ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para umunlad ang bawat isa. Sige mga classmates, hanggang dito na lang muna at magkita-kita tayong muli sa ating next video.